May tanong sa akin, paano ba malaman sa SEC registered ang isang OLA boss? At kapag SEC registered ba, may karapatan na silang mangharas? Grabe, patubo nila. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, aalamin natin kung paano natin malalaman kung ang OLA ay registered po sa SEC. Okay? At saka syempre, aalamin din po natin kung bang rehistrado sa SEC, may karapatan ng mangharas yung mga bugok na yan. Okay po, pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo po, paano ba malalaman na SEC registered ang isang OLA? Okay, ganito po yan. Unang-una po, dapat yan is incorporated muna. Meaning, dapat yan ma-consider na organization. Kasi po, lahat po naman ng business talaga is inire-register yan sa SEC. Okay, ngayon, kailangan ho kasi niyan ng secondary license para yan makapagpautang. Okay, so kailangan po niyan ng Certificate of Authority. So, kung yung lending, meron na nung dalawang license na yon, pwede na po sila magpautang. Okay, pwede yan yung traditional na pamamaraan. Ngayon, kung itong pautangan na to, itong lending na to or financing na to, ay gustong magpautang through online, meaning mag-advertise siya online, magtatanggap siya ng application online, magdi-disburse siya online, at maniningil siya online, kailangan po kasama siya sa recorded online lending platform. So, dapat tatlo po yan, kasama siya dun sa tatlo na yon. Okay? Pag wala po ang isa dyan, ay hindi po yan po pwede. Dapat po yan magkakasama. Kaya nga po, di ba, pagka may na-revoke, ang nire-revoke po dyan is yun pong Certificate of Authority. Okay? Meaning po, ito po yung lisensya para makapagpautang. Okay? Sana po na nakakasunod po tayo kasi yung iba ho kasi akala pagka rehistrado sa SEC pwede na magpautang, hindi po. Okay? Yung tatlo pong nabanggit na yon ang kailangan magkakasama. Ngayon, para malaman nyo po yung inyong hinihiraman na OLA ay legitimate, okay? Pumunta po kayo dyan sa aking description box, i-click nyo po yung sa recorded online lending platform. Nandyan po nakalagay yung incorporated name at yung OLA name. Kung sino man po yung mga OLA nakalista dyan, yan po is legitimate na rehistrado. Hindi ko sinabing legitimate na hindi nangaharas at hindi mataas ang interest. Sinabi ko lamang po, legitimate yan na rehistrado. Kasi po, marami pa rin po dyan ang bugok at abusado. Okay? Sana po maliwanag. Uulitin ko po Nakalista po dyan sa recorded online lending platform yung legitimate na lending. Ibig sabihin, rehistrado po sa SEC yan. Okay? Pero hindi ko sinasabi na legitimate yan, na hindi nangaharas at hindi mataas ang interest rate. Okay? Kasi marami po dyan ang bugok at abusadong online lending apps. Okay? Pinipilit ko liwanagin sa inyo, okay? Kasi hindi po porkit nakalagay dyan, matinong-matino yan o anghel yan. Okay? Napakarami po dyan ng laki ng interest rate. Napakarami din po dyan ng haharas. Kaya ingat po kayo. Ngayon, doon sa pangalawa niyo pong tanong, kapag ba SEC registered, may karapatan na silang mangharas? Grabe patubo nila. Okay. Definitely no. Kasi nga po, nire-regulate sila ng SEC. Okay? Base doon sa secondary license nila, sa Certificate of Authority, may karapatan silang magpautang. Ngayon, hindi po porkit binigyan sila ng karapatan magpautang, may karapatan na rin silang mangwalang yan ng tao. Okay? Hindi po pwede yun.
Kaya nga ho tayo may human rights eh. Di ba? May karapatang pantao ho tayong lahat. Okay? Walang sino man po ang pwedeng umabuso sa atin, mangwalang ya sa atin. No? Kasi ho, hindi ho, porkit nakahiram tayo sa isang organisasyon, nabili na nila tayo, hindi ho. Or may karapatan na silang gawin lahat ng dapat nilang gawin sa atin pag hindi tayo nakabayad sa utang, hindi ho. Kaya nga ho may korte eh. Okay? Para ho, gamitin yung korte no, ng mapag-usapan at mabayaran niya ng maayos. Kasi ho, ang utang ay usaping sibil po yan. Kaya po pagka yan, hindi kayo nakabayad, yung pong na nagpahiram, meron pong karapatan na kayo ay idemanda no, sa sibil na pamamaraan. No, pagka sa utang po, small claims case yan. Okay? Pinaigsi na po yan. Okay? Hindi na ho yan dadaan sa mahabang proseso. Unlike yung STAFA tsaka yung BP22. Okay? Ito po. Yung STAFA po kasi, no, po pwedeng isampayan sa korte kung yung pong nanghiram, talagang sinadya na lokohin at linlangin yung lending company para siya ay makapanghiram. Okay? Pag napatunayan yun, meron po siyang chance na mademandang sa STAFA. Now, kung nagpatalbog naman po ng cheque, let's say, nanghiram, nag-issue ng cheque, alam niyang close account, tapos walang pondo, kulang ang pondo, maaari po silang masampahan ng BP22. Okay? Pagpapatalbog po ng cheque. Okay? Ngayon, eto yan. Kasi ho, kadalasan po no sa mga nakakahiram sa mga bugo katabusadong online lending apps wala ho talagang alam sa pangungutang at talagang matindi po ang pangangailangan. Kaya nga po sila pumunta diyan, mabilisan kasi hiraman diyan eh. Di ho ba? Doon po sila natatrap. No kasi itong mga bugok na to inaabuso no yung kakulangan no sa edukasyon sa pangungutang, no? Yun ang inaano nila, yun yung tinitake advantage nila eh. Kasi alam nila no yung mga nanghihiram sa kanila, first time, 'di ba? Tapos walang alam sa sa utang, no? Unang beses ng utang. Kaya iyan ang inaano nila, yung tinitake advantage nila. Okay? Tsaka syempre, pinadali nila eh. 'Di ba? Yun yung advantage sa kanila, madaling manghiram. Kahit nga walang trabaho, estudyante nakakahiram. Oh, saan pa ho kayo nakakita ng ganun? Di po ba? Parang parang ginagawa nila, laro na lang yung pagpapautang, which is ang nangyayari po, nasisira ngayon yung industriya ng pagpapautang. Ngayon, pag napahiram ka ngayon nila, ano mangyayari? At pag hindi ka nakabayad, ito na. Diyan na ho papasok yung harassment. Which is mali. Kasi mali na yung pamamaraan ng pagpapautang nila, mali pa rin yung pamamaraan ng paniningil. Kasi po, hindi porkit nakahiram ang isang tao o isang individual sa isang lending company, may karapatan na siyang gawin kung anong gusto niyang gawin, hindi po. Hindi ho po. Kaya nga ho tayo mayroong prohibition on unfair debt collection practices. No? Inilista po lahat ng bawal. Bakit lahat ng bawal ginagawa itong mga bugo katabusadong online lending apps na to? Di po ba? Yan ho ang kalimitan na nagiging kaso nitong mga bugok na to. Bukod pa ho, dun sa sinabi nyo rin na sobrang laki po ng interest na ikinakarga niyan. Hindi lang ho ikinakarga, pati yung binabawas. Napakalino po, no? Doon sa ceiling on interest rate na inilabas po ng BSP na inadapt po ng SEC, no? Na pagka 10,000 pababa ang hiniram at hindi lalagpas 4 na buwan, no? Ang maximum effective interest rate lamang po na po pwedeng ikarga is 15% per month. At ito po ha, pag lumagpas kayo sa due date po ninyo, okay? Meron po karagdagan niyang 5% per month. Yun lamang po as penalty. At isa pa po, kung ang utang nyo po is let's say 10,000 plus interest, doble lamang po noon ang po pwede nilang singilin sa inyo kung tumagal na po ang inyong utang. Okay, let's say for example po, nahiram nyo is 1,000 pesos. Dinagdagan nila ng 500. So, ibig sabihin 1,500. Kahit inabot po ng isang taon yan,
Yung 1,500 ita-times 2 nyo lamang po. So, ibig sabihin, 3,000 lamang po ang ibabayad nyo sa kanila. Yun ang pinakamalaking babayaran nyo. Dodoblihin lamang po. Ito po is applicable lamang po sa 10,000 pababa. Okay? Unfortunately po, yung 10,001 pataas, wala pa po tayong ceiling dyan. Okay? Pero ang understanding ko po is ginagawa na po ng solusyon ng BSP yan. Okay, with the coordination with SEC. Okay po? And pagka ho yan lumabas, definitely po yan i-update ko kayo. Kasi sigurado yan, mga lending naman po ang uunahing uunahing i-cascade dyan So malalaman nyo po sa akin kung ano yung ilalabas nilang ceiling on interest rate kung meron man pong ilalabas. Okay, kung gusto nyo po talagang manghiram, doon po kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Mas maganda nga ako sa bangko kayo manghiram. Yes, matagal ho ang proseso sa bangko, maraming hinihingi sa bangko, pero sigurado naman ho kayo na maiintindihan nyo yung inyong inuutang. Hindi kagaya din sa mga bugok at abusadong online lending apps na nandun pa lang kayo sa apps, nag-fill out pa lang kayo, padadala na kayo kagad yan, doon sa inyong e-wallet pag nalaman nila na yung number ninyo is connected sa e-wallet. Wala akong paliwanagan yan sa mga yan. Disburse lang ng disburse. Sapilitang pagpapautang po. Kaya ingat po kayo. Mabuti po na na i-research nyong maigi. Magbasa kayo ng mga reviews and comments regarding that online lending apps para hindi ho kayo mapahamak. No? Kasi po, pagka yan napuntahan nyo, kahit na legitimate yan, kung nangaharas yan, baka mamaya magkaroon kayo ng anxiety at depression, which is yan ang iniingatan natin. Iniiwasan natin na mapunta kayo dun sa ganung state of mind. Kasi, pag nagkaroon kayo ng anxiety at depression, there is a possibility po na, alam niyo yun kung ano na lang ang isipin niyo. At marami na pong nagbubuwis ng buhay. Yan po ang iniiwasan po natin. Okay po? Iba yung ingat po. Lagi po tayong magbabasa. Gawin po natin yung ating due diligence. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity ito na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.